Previously sa ating Baguio serye, 2 beses na akong nagbike sa Great Wall of Baguio. Tapos nalaglagan ng basket, nag-food trip ng malupit, tapos gumala ng konti. Yun, ito na yung part 4 ng ating Baguio serye. Yes, my dudes. Break muna tayo sa pagbabike ng Baguio. Dito naman tayo sa Ampukaw, Itogon, Benguet. At ito na yung episode 24 natin. Camping in Ampukaw. Wow! Ito yung mga sweet dogs nila dito. Mga ambul. Ang cute nila at ang babait. Naalala ko tuloy yung mga aso ko. Pagka hindi mo pinakrap ganun. Ibang klase tong campsite na to. Napakaganda. At importante, maayos ang CR. Tapos dito ako magsiset up ng tent mamayang gabi. Diyan ka matutulog? Kasang-kasa ka dyan dito. Kasa ako dito, dito na ako. Pwede na ako dito. Matutulog ka na dyan? Diyan naman magsiset up ng camp ang kuya ko. Bivouac style daw siya. Crazy. Saan si Savior? Ayun, nandyan sa ano. Magsa-cellphone ka? Tatay mo daming bulak yung ano, pine tree. Angkas, aben. Nagdala ka ng gamot mo. And Aben seems very happy. Finally, may playmate na ulit siya. May goat pa o goat. Oo nga eh. At super lawak na tong campsite na to. Daming lugar na pwedeng i-explore. Wow! Ganda. Oh my gulay. Sobrang picturesque. Oh, sige, matulog ka lang dyan. Oh. Look at this wild place. My wild creature. That's a wild creature. Yun si Jiro, the wild boy. Shout out sa'yo. Siya ang lagi kong kasama mag-adventure dito sa Baguio. Ang ganda. Oh my gulay. Wild sa ganda. Yes! I'm exploring! Camp Jagjag. And there's a CRs. At maraming nakaset up dito na maayos na mga CR. Wow! At talagang ilang beses kang mapapawaw dito. Ako ilang beses. Dahil bibihira na akong maka-experience ng ganitong lugar. Napakaganda and very wanted nature. Tango? Hello? No! Hi! At ito si Tango, yung aming resident tour guide. Si Tango daw yan. Tango. Kung saan kami magpunta, sinasamahan niya kami. Ang bait na aso. Happy niya pagka merong mga tao dito, may mga bisita. Siya yung welcoming committee pagdating namin. Oh, careful sa bangin. Careful sa bangin.
Yes, may konting bangin nga dito. What a adventure. Wow. Saan? Ayan? At pag dito ka daw sa spot na to, makikita mo daw dun sa kabilang dulo Ayan. yung Mount Ugo. Ang ganda. By the way, another useless fact. Yung Mount Ugo, yun yung una kong inakyat na bundok. As in, yun ang naka-virgin sa akin pag akyat ng bundok. One time, niyaya lang kasi ako nung kuya ko na umakyat dun sa Mount Ugo eh. Na-curious lang ako dahil mukhang nag-e-enjoy naman sila. Kaya sumama ako, knowing na pang beginner yun. Pero, as it turns out, major climb pala siya. 3 araw na climb yun. At hindi siya madali. Lalo na sa akin na walang knowledge about sa pag-akyat. First time ko nga eh. Kaya yun, parang medyo na-trauma yata ako. Budol is real. Pero ayos yung 3-day hike na yun. Solid na experience. Yun nga lang sa solid na experience ko talaga. Di na ako naulit. Tapos ngayon, eto, sumama pa rin ako sa kuya ko. Dahil isa akong ganap na adventure seeker. Syempre, joke lang yun. I'm just all about having fun. And here's my Kuya Xavier. He's a fun seeker. That's why I always tag along. Big shout out sa iyo, big guy. At dito nakitambay na si Tango. He's a very chill dog. Acoustic. Tapos ito, kain na kami ng lunch. Nagbaon kami ng gourmet pork adobo. Niluto siya sa olive oil, tapos ang ginamit na suka is balsamic vinegar. Wild. Meron na, yung last. Gourmet talaga. Magaling magluto yung asawa ni Kuya, si Chris. Shoutout din sa'yo. Tagal na akong sing. Pagkatapos namin kumain, lumabas kami ni Jiro Boy para maghanap ng liempo na iihawin. Ang lalaki ng mga dogs dito. Itong isa parang labrador yung laki. Laking aso. At nung pabalik kami, ito pa isang malaking aso ulit. Ang laki. Hi. Hi. Tapos may wild pony. Green it pa kami. Tapos isa pa ulit na pony. Tapos noon nakabalik na kami dyan sa campsite ulit. Lakad-lakad muna. Time to explore the place again. Para din i-walk yung dalawang ambul. Di ko na maalala yung names eh. Parang Juris at Dixon yata. Sorry, nakalimutan ko. Hoy, Aben. Ako sumatak dito. She's a pet bull. Okay. At yun, happy silang naglalakad. Or humahatak. Strong dogs daw kasi sila eh. At ito yung medyo bagong part lang nung campsite. Bonfire? Ang ganda rin. Abin dyan. Ah, ganun? Ay, napunta ka dyan. May hagdan pa baba. Napatakbo pa ako sa sobrang ganda. Ah, oo nga no. Yun, meron ulit CR dun sa baba. CR pa baba. Pero hindi na natin pupuntahan yan.
Diba? Learn the hard way. Ang ganda. Yes. Tapos ito, it's time to grill the liempo. Hindi pala non-stick yung lutuan mo eh. Yan, medyo nararamdaman na Ang namin ganda yung niya, lamig. May pocket. Pero si Kuya Xavier, hindi pa. Maggagabi na rin kasi eh. Kahit walang fog, ramdam na ramdam ko na yung lamig dito. Iba yung lamig dito sa Ampukaw. Pero yun nga, hindi pa raw ito yung malamig talaga. Ang sabi sa akin ni Kuya, mas malamig daw nung December nung nagkanyaw sila dito. Yun ang hindi ko na experience. Sayang naman. The day after Christmas Day kasi yung kanyaw kaya hindi kami nakaakyat. Pero at least nandito ako ngayon para ma-experience ito. Yun nga lang hindi todo yung lamig pero solid pa rin yung lamig niyan. At ito na set up na namin ni Jiro yung tent ko. Yes sir. Natulog ka na? Hindi, tinitesting ko pa lang to. Gusto naman. Ayos. Kasya ka ba sa loob? Luwag nga eh. Pwede Ng pan... Ha? sleeping bag. Okay na yan. Sure ka? Yes sir. Ay, bari-bari at ang kulitin. Pwede na. Pangatlong testing ko na to. O, kumusta naman? Okay naman. Oh. Tapos nakahiga ka na maayos. May unan ka pa. Okay. Ay. Okay na yan. At dyan naman sa likod ng cabin yung tent ni Jiro. Dapat dyan na rin ako nag-set up ng tent. Ako rin. Hindi pa eh. Gusto ko pa naman nagka-climb ng mountains. Lumalamig na ang gabi. At yun, hindi ko na kinaya yung lamig kaya nag-jacket na ako. Iba na talaga yung lamig dito sa labas. Manageable pero malamig. Parang feeling ko nasa 11 degrees to 13 siguro ito eh. May time na parang hindi ko na rin nararamdaman yung daliri ko. At habang nagpe-prepare na ng dinner, nag-shot na kami ng fireball dahil sobrang lamig na. Panlaban namin. And of course, merong bonfire. Solid. At super daming pagkain dito. Hindi namin alam na nagluto pala at naghanda talaga yung owner. Yan. Dito lang ako nakakain ng kiniing pasta. Napakasarap. Nag-gather around na kami sa bonfire dahil sobrang lamig na. That's okay. Titigilman ko na to ah. Uy, pinicturan mo ba to? At yan, nag-roast na kami ng marshmallow habang nakatambay dyan sa bonfire. Ang saya. Then we called it a night. Yun, another morning, another blessing. Medyo na late na kami ng gising dito. Kasi late na rin kami nakatulog eh. Past 6 AM na nung bumangon ako. Medyo inaabangan pa naman namin yung sunrise kasi kukunan sana namin ng magandang footage eh. Yun nga lang, nalipasan na kami ng sunrise so ayun. Okay lang naman, maganda pa rin naman yung view. Hindi ko lang sure kung nakunan ni Kuya Xavier ng magandang footage yung pagsikat ng araw. Tsaka ngayong umaga na-expect ko medyo makapal yung fog pero wala din naman masyado pero ang lamig. Grabe pa rin yung lamig, garantisado. Medyo mas malamig lang ng konting-konti yung kagabi. Ito, some time alone. Some time to do some reflecting. Mag-reflect sa mga bagay-bagay sa buhay ko. The world around me. Tsaka
world peace. Yun nga lang, hindi ako sumakses. Wala akong mahiwagang salamin eh. Kaya pinagpatuloy ko na lang yung pag-enjoy na itong lugar. Sobrang payapa, sobrang tahimik. Maririnig mo lang yung tilawak ng manok, mga huni ng ibon. Another useless fact, yung mga ibon pala may kamay. Nasusulat nga daw yan ayon sa libro ng Carpenters, Kapitulo 4:7. Sabi dun, why do birds suddenly appear? Tapos ganun lang. Almusal naman ng tropa. Kaso hindi ko na na-videohan yung aming breakfast. Medyo nagugutom na rin kasi ako noong time na yun eh. Pagkatapos kumain, konting tambay tapos pack up na rin. Yan, inaantay na lang namin yung sundo namin. At nakipag-usap ako dyan sa Coyote. Coyote! 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 Kokoy! Coyote! It is a wild creature. Ganon-ganon lang natapos na rin yung camping namin dito sa Ampukaw. Sobrang na-enjoy ko. Napakaganda. Sana makabalik ulit ako. At yun, nakabalik na kami dito sa Baguio after ng overnight camping namin sa Ampukaw. Naisipan namin mag-bonfire that night kasi medyo nabitin kami dun sa bonfire dun sa Ampukaw eh. Kahit madaling araw na kami natulog, ang aga kasi na tapos nung aming bonfire. Kaya naisipan namin ituloy na lang dito sa bahay para masaya. Kasi dito sa Baguio, kapag may bonfire, it's a lot of fun. Buti na lang nandyan si Jiro dahil tinulugan na kami ni Kuya. And better kasi nandyan din si Kenjo at saka si Julia. The more the merrier. Mas masaya, diba? Napagod yata kasi si Kuya Xavier dun sa aming camping trip. Nakakapagod nga rin naman yung overnight na yun. Dami kasing ganap namin dun. Pero ako kahit napagod ng konti, basta may bonfire, G tayo dyan lagi. It is always a fun activity kasi unang-una na e-enjoy mo yung lamig ng Baguio. Then merong shot konti, tapos toasted marshmallows at saka chicha. May sound trip, tapos makukulit na kwento. It's a very good vibe. Sobrang simple pero sobrang saya. Yun. At yun yung kwento ng camping trip namin sa Ampukaw. Plus itong ating bonfire tambay. Till next episode my dudes, stay sexy chilly.